Sa ilang bahagi ng Pilipinas, may isang nilalang na kinatatakutan ng mga buntis. Isang nilalang na hindi mo agad ito makikita, pero maririnig mo muna siya. Isang tunog na parang tik, tik, tik. Ito ang tik-tik, sabi ng matatanda. Kapag mahina ang tunog, malapit na ito. At kapag malakas ang tunog, malayo pa. Pero sa isang baryo sa Iloilo, may isang pamilya na hindi naniniwala tungkol sa mga tik-tik hanggang sa marinig nila ang tunog na hindi na dapat marinig pa. Bago natin simulan ng video, pwede bang makahingi ng like, share, subscribe sa channel na ito? Malaking tulong ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Si Lisa at Marco ay bagong kasal. Si Lisa 5 buwan ng buntis. Ang mag-asawa nagpasya na lumipat ng tirahan. Ayaw kasi ni Lisa na may ingay, kaya si Marco naghanap agad ng bagong matitirahan. Isa sa kaibigan ni Marco nagsabi, maganda tumira sa Iloilo, napakatahimik na lugar doon. Nang nandun na sila sa baryo, sabi ni Lisa, Han, ang ganda dito. Tahimik, simple, perpekto. Maraming puno at halaman. Ang bundok ang taas. Salamat, Han. Nagustuhan mo talaga. Oo, Han. Pero napansin nila agad. Maaga nagsasara ang mga bahay sa baryo. At kapag gabi, wala nang tao agad sa labas. Isang matandang kapitbahay ang lumapit kay Lisa. Mag-iingat ka, iha. Bakit po? Buntis ka. May gumagala dito sa gabi. Nang marinig yun ni Lisa, kinabahan ito. Tinanong niya ang matanda. Ano po, ang gumagala sa gabi? Napangiti lang ang matanda. Ready mo na lang ang sarili mo, iha. At biglang alis ang matanda. Dali-dali pumasok ng bahay si Lisa at napasin agad ni Marco. Oh, bakit takot na takot ka? Yun matanda, pinagsabihan na ako mag-ingat ako kapag gabi. Dahil buntis ako. Maraming daw gumagala lalo sa gabi. Sabi ni Marco. Sinong matanda yon? Yun kapitbahay natin. Honey, baka tinatakot ka lang. Hindi, sabi ni Lisa. Seryoso siya. Ano gagawin natin? Huwag kang matakot, nandito ako para protektahan ka. Ako sa'yo, huwag mo na isipin yung sinabi ng matanda. Ma, stress ka lang, baka maepektuhan pa si baby. Sana nga hindi totoo yun, sabi ni Lisa. Pahinga ka na, honey, sabi ni Marco. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, may naririnig si Marco ng tunog. Tik, tik, tik. Mahina, halos hindi marinig. Akala niya insekto lang. Pero habang tumatagal, parang palapit na palapit. Bandang alauna ng madaling araw, lumalakas ang tunog. Tik, tik, tik. Parang nasa bubong na. Napatingin si Marco sa kisame. May aninong gumagalaw. Dahan-dahan, parang may gumagapang. Dahan-dahang lumabas si Marco. May hawak na flashlight. Sumilip siya sa labas. At doon niya nakita isang nilalang sa bubong. Mahaba ang katawan, payat, at may pakpak. Biglang tumingin ang nilalang kay Marco. Ang mga mata nito kumikinang sa dilim. At ang dila nito mahaba. Parang may hinahanap. Tumakbo si Marco pabalik sa loob ng bahay. Lisa, gumising ka! Pero huli na. Nakabukas na ang bintana at malamig ang hangin. Wala na si Lisa. Naiwan lang ang dugo sa kama. At ang tunog biglang nawala. Walang tigil ang pagiyak ni Marco. Sa nangyari, kinabukasan, nagtipon ng mga tao. Hindi sila nagulat. Tahimik lang sila. Parang alam na nila. Hindi kayo nakinig, sabi ng matanda. Ayon sa kanila, matagal nang may tiktik sa baryo. Pinupuntirya nito ang mga buntis at walang nakaligtas. Pagkalipas ng ilang linggo, may narinig ulit ang mga tao.
Tik, tik, tik. Pero kakaiba. Dalawa na ang tunog. Mas marami. Mas malapit. Hanggang ngayon, may mga baryo sa Iloilo na tahimik sa gabi. Hindi dahil walang tao, kundi dahil may nakikinig. Sa tunog ng tik, tik, tik. At kapag narinig mo ito, huwag mong isipin na malayo pa. Dahil baka nasa bubong mo muna ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.